Gabi na noon at umuulan ng malakas, ngunit kinailangan ng umuwi ni Dennis at ng kanyang ina na si Allison. "Halika na, sweetheart, naiwan ko sa oven ang paborito mong pagkain. Sabay tayong kakain pag uwi natin," sabi ni Allison habang inilalagay ang bata sa kanyang upuan sa likod ng kotse. Halos araw-araw nangyayari ang ganitong gawain at laging nakakatulog si Dennis habang pauwi sila. Nakatira sila sa maliit na bayan ng Griffin, ngunit nagtatrabaho si Allison sa Atlanta, kung saan matatagpuan ang main office ng kumpanya. Dahil mas maraming oras sa araw ang inilalagi niya sa Atlanta, kung kaya nagpasya siyang i-enroll si Dennis sa isang paaralan malapit sa kanyang opisina upang maging madali sa kanya sakaling magkaroon ng anumang emergency. Wala silang ibang kamag-anak, kung kaya sobrang malapit nila sa isa't isa. Ang kanilang mga biyahe pa uwi ay kadalasang napakatahimik, ngunit ng gabing iyon ay mas malakas ang ulan kaysa karaniwan. Nagugulat si Dennis sa ingay ng mga dumaraan na cargo truck, pero parang kontrolado naman ng lahat. Sa kasamaang palad ay mali pala siya ng inakala. Si Allison ay maingat na nagmamaneho habang si Dennis ay nakatulog sa kanyang upuan sa likuran. Nang tangkaing mag-overtake na isang truck driver at tuluyang nabangga sa gilid ng sasakyan ni Allison. Agad na tumilapon sa kalsada ang sasakyan. Umikot sa kalsada at bumaligtad. Si Allison, na nahihilo pa rin at natatakot sa nangyari, ay lumingon sa kanyang anak, ngunit ang seatbelt at ang posisyon ng sasakyan ay humadlang sa kanya upang makita at mahawakan si Dennis. "Kumalma ka lang, anak. Tapos na. Okay na tayo," wika nito kahit na nahihirapan. Ang bata ay naging mas kalmado nang marinig ang kanyang ina at nakumpirma na siya ay maayos sa kanyang upuan sa kotse kahit na ito'y nakabaligtad. Gusto niya umiyak, ngunit natakot siyang bumagsak ang mga luha. Humigit kumulang 30 minuto bago dumating ang tulong. Ang driver ng truck na responsable sa aksidente ang tumawag para sa tulong. Ipiniliwanag na sinusubukan niya umuwi ng mas mabilis para sa kaarawan ng kanyang anak na babae, ngunit lumabo ang kanyang paningin nang dahil sa malakas na ulan. Gayunpaman, ang lalaki ganap na hindi nakadalo sa kaarawan ng kanyang anak nang siya ay dalhin sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Habang sina Allison at Dennis ay dinala ng ambulansya sa isang lokal na ospital. Nang magsimulang suriin ng mga doktor ang mag-inay na pagtanto nilang hindi maayos ang lahat, sinuri ng mga doktor si Dennis at nakakagulat na wala itong natamo na kahit na anong pinsala. Gayunpaman, si Allison ay nasa mas malubhang kondisyon. Marahil ang pag-aalala para sa kanyang anak at ang adrenaline nang sandaling ito ay natakpan ang kanyang nararamdaman dahil natuklasan nila na nakakaranas ito ng malubhang pagdurugo sa loob ng katawan at ang babae ay nangangailangan ng agarang operasyon. Hindi mapakali si Dennis sa pagtakbot paruot parito ng mga doktor at nurse sa paligid ng kanyang ina. Bata, bakit hindi tayo maghanap at bumili ng iyong makakain?" sabi ng isang doktor habang ginigiya niya ito papalayo sa lugar. Siya si Dr. Kevin. Kakagraduate lang nito at isa sa mga bagong resident doctor ng hospital. Nang tanungin niya ang tungkol sa ama ni Dennis, sinabi ng bata na hindi pa niya ito nakikilala at hindi niya alam kung sino siya. Kumain ng sandwich at ice cream ang maliit na bata, ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon ay kaagad niyang tinanong ang doktor. "Sir, gagaling na po ba si Mommy?" Ang doktor ay hindi pa nakaranas ng ganong uri ng sitwasyon at natagpuan ng kanyang sarili na walang maisagot. Ngunit isa sa natutunan niya sa paaralan ay huwag na huwag mangangako ng isang bagay sa pasyente nang walang katiyakan. "Alam mo, sigurado naman akong ginagawa ng mga kasamahan ko ang lahat ng kanilang makakaya para sa mama mo."
At huwag kang mag-alala, makakauwi ka na din, paninigurado niya. Nanatili si Dr. Kevin sa tabi ng bata sa buong sandali at sa wakas ay nakatulog din ito. Kahit nasa loob ng maraming oras ng pakikipaglaban sa antok na kanina pa nararamdaman. Maya-maya pa'y dumating ang isa sa mga doktor at sinabing si Allison na nasa loob pa ng operating room ay may malay na at gustong makita ang kanyang anak. Inaasahan na ni Dr. Kevin ang mangyayari, kaya ginising niya si Dennis at dinala sa tabi ng kanyang ina. Habang nakahiga ito sa kama, ay hiniling nito na mas lumapit pa ang anak. Dennis, anak, halika dito. Lapit ka kay mama. Anak, gusto kong mangako ka sa akin na palagi kang magiging isang tapat at mabait na bata. Katulad ng kung paano ka naging mabuting bata habang magkasama tayo. At higit sa lahat, hinihiling ko na mas maging malakas ka kaysa dati dahil malapit nang magbagong buhay mo. Sa huli, mahal kong Dennis, gusto kong malaman mo na mahal ka ni Mama at lagi lang akong nasa tabi mo. Palagi kitang aalagaan, anak. Tumulo ang luha ni Allison nang yakapin niyang kanyang anak sa huling pagkakataon. Masakit man para sa kanya at hindi niya nais na iwan agad ang anak na nag-iisa ay humihiling na lang siya sa Diyos na sana'y ingatan nito ang kanyang anak kahit na wala na siya sa tabi nito. Namatay si Allison ng gabing iyon at naiwan si Dennis upang harapin ang mundo ng mag-isa. Dahil walang ama at walang kamag-anak si Dennis ay kinontak ng hospital ang mga social worker at kinailangan ni Dennis na pumunta sa isang bahay ampunan. Nanlaban ng gusto ang bata noong una. Mahirap tanggapin sa murang isip ng bata na kailan lang ay masaya at simple siyang naninirahan kasamang ina na nagmamahal sa kanya na higit pa sa anumang bagay dito sa mundo. Ngayon ay bigla na lang naglaho ang lahat ng iyon. Naging tahimik at napakasimple na naging libing ng ina ni Dennis na tanging siya at ilang kasamahan mula sa trabaho ni Allison ang dumalo sa makulimlim na araw na yon. Nagpaalam ang bata sa kanyang ina at hilam ng luha ang mga mata na binitawan ang kanyang pangako. Palagi akong dadalaw sa iyo, Mama. Hindi ko kakalimutan ang mga bilin mo sa akin. Hindi kita makakalimutan, Mama. Ang mga unang gabi sa ampunan ay hindi naging madali. Labis siyang naninibago sa bagong tirahan lalo na sa kanyang tulugan. Ang huling mapayapang tulog niya ay noong nasa sasakyan sila papauwi. At kung makakaidlip man si Dennis ay bigla na lang siyang maalimpungatan na tila siya'y nakabaliktad sa sasakyan at tinatawag siya ng kanyang ina. Mas naaalala niya pa ito tuwing gabi. Nang tuluyan na siyang makatulog ay napanaginipan ni Dennis na pumasok si Allison sa pintuan ng ampunan at dumating para sunduin siya at pagmulat niya ng kanyang mga mata ay binalot pa rin siya ng pakiramdam na parang totoong-totoo ang panaginip. Ilang oras siyang nakatulala at nag-iisip tungkol dito na naging dahilan para lalo pang ihiwalay sa karamihan ng ibang bata ang kanyang sarili. Bilang bagong dating, tinukso siya ng mga bata. Hoy, Dennis! Iniisip mo na naman bang multo ng nanay mo, ha? Sa tingin ko, kailangan mo nang itigil ang pagiging iyakin mo at tanggaping wala na siya at hindi na babalik pa. Walang gusto mag-ampon sa iyaking batang gaya mo. Ang mga tauhan ng ampunan ay tila walang pakialam at hinayaan lang ang mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Paminsan-minsan ay dinadala nila ang lahat ng mga bata sa malapit na parke. Meron doong ilang mga palaruan at ito ang pagkakataon para sa mga bago't mga batang matagal nang nakatira sa bahay ampunan na maglaro ng magkasama. Pero ang nasabing kasanayan ay hindi gumana kay Dennis. Nang mapagtanto niyang malapit lang ang parke sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina ay dumistansya siya sa grupo at tumakbo para tuparin
Ang pangakong lagi niya itong bibisitahin habang walang nakakapansin sa kanya. Hindi siya makaalis sa ampunan kung kailan niya gusto, kaya kailangan niya samantalahin ang pagkakataon. Nang makarating sa puntod, ay umupo si Dennis at nagsimulang magkwento kung paano ang naging buhay niya ngayong wala na ang kanyang ina. Kahanga-hanga kung paano siya naging madaldal ng higit sa loob ng 10 minuto kaysa sa lahat ng mga linggong ginugol niya sa ampunan. Para sa bata'y pakiramdam niya na nasa tabi niya lang ang kanyang mama. Nai-imagine pa nga ni Dennis kung ano-ano ang kanyang kinakwento at kung paano siya natatawa kapag may sinasabi siyang nakakatawa. "Mama, miss na kita," madamdaming sabi ng bata. Kinuwento rin ni Dennis kung gaano siya nagdusa sa bahay ampunan, kung gaano kasutil ang mga bata at kung paanong pinapabayaan lang ito ng mga tauhan at hindi pinapansin. "Wala naman akong maiiwan dito, Mama. Wala akong kasama. Hindi ako masaya dito. Hindi kagaya kapag kasama kita, Mama," sabi ni Dennis na tumaas ang boses, galit at umiiyak. "Gusto ko nang mawala sa mundong ito. Ayoko na, Mama. Ayoko nang mabuhay nang wala ka. Isama mo na ako. Isama mo na ako, Mama." Sigaw niya. Maya-maya may mga kamay na humawak sa balikat niya at nagsimulang humaplos sa kanya na parang gusto siyang pakalmahin. Nakaramdam si Dennis ng init sa kanyang dibdib at tila nananaginip, ngunit ito ay masyadong makatotohanan. Mabilis siyang lumingon at pagharap niya ay isang babaeng may kaakit-akit na ngiti ang kanyang nakita. "Okay ka lang ba? Napansin ko kasing umiiyak ka at nagdesisyon akong lapitan at tingnan kung may kailangan ka," sabi ng misteryosong babae. Sinubukan ni Dennis na punasan ng mga luha at pilit na isatindig ang lahat ng kanyang naiisip. Ngunit tila may bumabara sa kanyang lalamunan para hindi makapagsalita. "Alam mo, naiintindihan ko na mahirap, pero nakikita ko na ayaw mo rin mapag-isa. Paano kaya kung umupo ako sa tabi mo at mag-usap tayo?" Sabi niya, sinusubukang aliwin ang bata sa anumang paraan. Tumango si Dennis. Sinabi ng babae na Kate ang pangalan niya at naroon siya para bisitahin ang puntod ng kanyang anak na pumanaw. Nasa palagay daw nito ay mas matanda lang ng ilang taon kay Dennis. Kumalma naman ang bata at sa wakas ay nagawa ng makipag-usap. Sinabi niya kay Kate ng kanyang ina ay namatay kamakailan at naroon siya upang bisitahin ito. At sa totoo lang ay tumakas siya mula sa pamamasyal ng bahay ampunan para makapunta doon. Ilang oras pa silang nag-usap hanggang sa inalok na siya ni Kate na ihatid siya sa ampunan. Hindi alam ni Dennis ang eksaktong address, ngunit naalala niya mga kalye ang kanyang nadaanan upang makarating doon. Sa kanilang pagbabalik, dumaan sila sa parket at nakakita sila ng isang carousel. Napansin ni Kate kung papaano nalaki ang mga mata ni Dennis. Pagkakita sa carousel kung kaya naman, inaya niyang batang sumakay sa isa sa mga kabayo doon. Nagsimulang umikot ang carousel at napangiti ang bata sa saya. Ang unang beses sa loob ng ilang linggong nakalipas. Pagtingin ni Dennis sa paligid ay napansin niyang ilang kumikislap na ilaw sa mga puno at maraming dekorasyon na nagpapahiwatig na malapit na ang Pasko. Pagkababa ni Dennis sa sinasakyan, hindi sinasadyang may naapaka siyang tila isang malaking bato. Ngunit pagtingin niya sa kanyang paanan ay isa pala yung leather na wallet. Dahil wala pang masyadong tao sa park sa sandaling iyon, maingat niyang kinuha ito. Lumingalinga sa paligid kung sakaling naruroon lang ang may-ari at hinahanap ito. Pagkabukas ng wallet, nagulat si Dennis. Hindi pa siya nakakakita ng ganong karaming pera sa tanang buhay niya. Iba't ibang gustot na tig $100 bill. Sapat ng halaga para makatakas siya sa ampunan at hindi na babalik doon magpakailanman. Bumalik na si Dennis sa kinaroroonan ni Kate, ngunit hindi binanggit ang kanyang nahanap. Iniisip niya kung paano may nahulog na wallet at hindi na ito binalikan ng may-ari para hanapin yon. Gayunpaman,
Sa paglabas ng parke, sina Dennis at Kate ay dumaan sa isang security guard at ang bata ay biglang natigilan. Naalala niya ang pangakong binitawan niya sa kanyang ina noong pumanaw ito, ang magiging tapat at mapagmalasakit sa iba. Hiniling ni Kate na maghintay na muna sandali. Kinuha ni Dennis ang wallet mula sa kanyang bulsa at inabot sa security guard. Sinabi ng bata na may nakalaglag noon malapit sa carousel. "O Diyos ko, salamat at natagpuan mong nawawalang wallet ni Mr. Watson, bata." Isa siya sa pinakamatagal na empleyado dito sa parke at sobrang lungkot niya nang mawala niya to. Dito kasi nakalagay ang buong sahod at bonus niya ngayong taon. Sigurado akong lubos siyang matutuwa dahil ibinalik mo ang panghanda nila sa Pasko, bata. Tuwang-tuwang sabi nito sa kanya. Bumaling ang guard kay Kate at sinabing, "Binabati kita, Mrs. Napakabait ng inyong anak. Sigurado akong pinagmamalaki mo siya." Ang naging komento ng guard ay tahimik na nagpasakit sa kanilang dalawa. Nang sa wakas dumating sina Kate at Dennis sa ampunan, ay inaasahan nilang lahat ay mag-aalala sa pagkawala ng bata. Pero nagulat lang ang mga tauhan nang makita siya ng oras na yon na para bang hindi nila napansin na nawala ito at hindi kasama ng grupo kanina. Napansin ng ibang mga bata ang nangyari at nagsimulang pagtawanan si Dennis. "Kita mo na? Walang may gusto sa isang batang iyaking gaya mo. Mas mabuti pa, bumalik ka na lang ulit sa higaan mo at doon kang umawa. Di ba? Yun naman ang dahilan kaya ka bumalik?" Nagulat naman si Kate sa kawalan ng pakialam ng staff dahil doon ay napahiya at nasaktan ng todo si Dennis. Ang babae ay umalis na may mabigat na puso at nagpasya na pumasok sa isang malapit na simbahan. Ipinagdasal niya si Dennis na makatagpo ng maayos na pamilyang tatanggap sa kanya at mamahalin siya ng tunay. Sa mga sumunod na araw ay palaging naalimpungatan si Kate sa kanyang pagtulog. May mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Noong isang madaling araw ay napanaginipan niya ang kanyang namatay na anak. Ang binisita niya noong araw na nakilala niya si Dennis. Ilang taon nang nakalipas nang huli siya nitong dinalaw sa kanyang panaginip at mula nang mapanaginipan niya ang bata at madalas na siyang napapaisip. Hindi siya kagad makatulog at bumabangon siya para kumuha ng isang basong tubig at inalala ang huling sandaling kasama ang kanyang anak. Nasa tabing dagat sila gaya na palagi nilang ginagawa tuwing sasapit ang linggo. Ngunit ilang sandali siyang nalingat dahil sa paglalagay niya ng sunscreen sa kanyang balat. At hindi niya namalayan na lumusog ito sa dagat na nag-iisa. Agad niya naman itong hinanap nang mawala ito sa kanyang paningin. Ngunit nang hindi niya ito matagpuan sa dalampasigan, ay nag-umpisa ng bumundol ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan ng rescue team ang bata sa dagat. Sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Matagal na panahon man ang lumipas, ngunit ang eksenang yon ay patuloy pa ring dumudurog sa kanyang puso bilang ina. Napakasakit para sa kanya ang mawala ng isang anak, kung kaya naman ang mapanaginipan ito ay isang bagay na nagpapasaya sa kanyang pusong nangungulila. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang anak na nasa isang bahay at paulit-ulit na sinasabing, "Ma, isama mo ko, pakiusap," habang inaabot sa kanyang maliit na papel na may nakasulat na isang address. Uminom ng tubig ang babae sa kusina at nang maalala niyang address ay isinulat ito sa isang papel upang hindi ito makalimutan sa umaga kahit nasa likod ng isip niya na ito ay maaaring panaginip lamang. Kinabukasan, kinuwento niya sa asawa ang nangyari. Mula nang makilala niya si Dennis hanggang sa kakaibang panaginip kasamang namatay na anak. "Mahal ko, hindi ko naiintindihan ng alinman sa mga ito. Pero kung may nais na iparating sa iyong anak natin, siguro ay dapat pa siyang sundin," sabi ng lalaki.
Kinuha ni Kate ang address mula sa papel at tinignan sa kanyang telepono upang isearch sa internet kung talagang nag-i-exist ito. Laking gulat niya nang malaman na totoo ang address at patungo yun sa isang bahay ampunan. Ang lugar din kung saan nakatira si Dennis. Ang kanyang asawa'y nalilito at iniisip na ito'y masyadong nagkataon lamang. Pero sinabi ni Kate sa kanyang asawa na nakilala niya si Dennis sa sementeryo. Gumaan ang pakiramdam ko nung araw na kasama ko siya. Pakiramdam ko, kailangan niya ako pero kailangan ko rin siya. Nag-usap kami at sinama ko siya sa park. Napakabait niyang bata at nung kasama ko siya ay feeling ko muling nabuo ang pagkatao ko. Sabi ni Kate. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang asawa at sinabi noon din ay pupuntahan nila ang bahay ampunan. Binati naman ng staff ang mag-asawa ng bahay ampunan pero sinabi rin sa kanila na tapos na ang oras ng pagbisita at ang pagkuha ng appointment ay pwedeng gawin sa pamamagitan lang ng pagtawag sa telepono. Ipinaliwanag naman ng asawa ni Kate ang sitwasyon upang subukang palagpasin sila ng staff sa oras na yon. Pero tila hindi ito makukuha sa pakiusap. Noon naalala ng asawa ni Kate kung ano ang sinabi nito sa kanya kung paanong inawalang bahala ng mga staff doon ang mga bata. At noon sinubukan niya itong suhulan ng $100. Tinanggap naman ito ng staff ng walang pag-aalinlangan at hindi na nag-usisa pa. Binuksan nito ang pinto para papasukin ang mag-asawa. Wala si boss, akong bahala sa inyo, sabi niya sabay ngiti ng malapad. Pagpasok sa kwarto, agad na nakilala ni Kate si Dennis. Mag-isa itong nakaupo sa sofa habang naglalaro ang ibang mga bata. Nang makita ni Dennis si Kate ay nalaki ang mga mata nito sa tuwa at agad tumakbo palapit sa kanya para yakapin siya ng mahigpit. Sinamantala ng asawa ni Kate ang sandali at nagsimulang magtanong ng ilang katanungan sa bata. Dennis, sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa ng isang batang tulad mo sa sementeryo sa oras na yon. Si Dennis na noon ay mas magaan ng pakiramdam ay agad na sumagot habang tumutungo. Kinakausap ko po si Mama, sir. Sabi ko sa kanya, naisama niya na ako ilayo sa lugar na to. Nagulat ang mag-asawa sa naging sagot ni Dennis. Paanong isang napakabatang gaya niya ay makakapagsalita ng mga ganoong bagay? Nagpalitan ng tingin si Kate at ang kanyang asawa at nag-aalinlangan sa salitang bibitawan sa isa't isa. Sa totoo lang ay ramdam nila ang pagnanais na ampunin si Dennis at iuwi kaagad. Ngunit hindi ganon kadali ang sitwasyon. Ayaw ni Kate na ipakita sa anumang paraan na pinapalitan niya ang kanyang anak. Ngunit marahil ang kanyang panaginip ay isang uri ng pahintulot na payagan ng kanyang sarili na mahalin ang isa pang bata sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng lahat, mula nang mawala ang kanyang anak, ang buhay niya ay hindi na naging tulad ng dati. At tila walang sino man ang makakapagpabago noon. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ng mag-asawa sa bahay, ay isang plano ang kanilang binuo para suungin ang komplikadong proseso ng pag-aampon. Napagpasyahan nilang dalawa na oras na para mag-move on at higit sa lahat ay pagbigyan ang isang taong masigit na nangangailangan ng isang tahanan. Ilang buwan ang ginugol nila para makumpleto ang lahat ng mga kailangang dokumento para maampun si Dennis. Kasabay ng pagbisita sa bata sa lahat ng oras para masiguradong tinatrato siya ng maganda sa ampunan. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang nakatakdang oras ay dumating na at nakita ni Dennis si Kate at ang asawa sa may reception area at naghihintay sa kanya. Makikita ang namumuong luha sa mga mata ni Kate at buong lapad niyang ibinuka ang kanyang braso na inihanda para yakapin si Dennis. Agad naman tumakbo papunta sa kanya ang bata. Napapaiyak na rin sa katuwaan maging ang mga staff na nakakita sa kanilang pagyayakapan. At natigilan naman ang mga batang nangaasar kay Dennis. Kalaunan ay umuwi si Dennis kasama ang bago niyang pamilya. Sa paglipas ng panahon ay hindi naging mapag-isa si Dennis
at natutunan na rin itong makisama sa ibang tao. Isang linggo, habang kumakain sila sa isang restaurant na naging tradisyon na ng pamilya, ay nagsalita si Dennis. Maraming salamat sa inyong dalawa sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. At nagpapasalamat din ako kay Mama. Alam ko na siya ang gumawa ng paraan para makaalis ako sa ampunan. Kasi nangako siya na alagaan niya ako. Salamat din sa iyo, Dennis. Alam mo ba na noong araw na makilala kita, pumunta ako sa simbahan at maniwala ka ni pinagdasal ko na sana makahanap ka ng bagong pamilyang mag-aalaga at magmamahal sa'yo. At hindi ko akalain na kami pala yon. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay namin, Dennis. Anak? Isang beses sa isang buwan ay nagpupunta si Dennis sa sementeryo kasamang kanyang bagong pamilya para dalawin ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Nagdala ng punpun ng rosas si Dennis para sa kanyang ina. Si Kate naman ay palagi ring nagpupunta sa kanyang anak at sinasabing kailanman ay hindi niya ito makakalimutan. Ramdam ni Kate at ni Dennis na ang misteryo sa hindi inaasahan nilang pagtatagpo ay upang magdulot ng muling maging masaya sa piling ng isa't isa. At pagkagaling nila sa sementeryo, ay dadaan naman sila sa parket tutungo sa carousel, kung saan pinagmamasdan ng mag-asawa na may buong pagmamalasakit at pagmamahal na paikot-ikot si Dennis na sakay ng kabayo. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.